Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nalabas to ay talaga magkakagulo po mga kaibigan. Ito papapakita ko sa inyo no para sigurado tayo no para mabasa nyo rin po. O yan o. Ayan po ay galing po sa page ni Sas Rogando Sasot. Okay? Basahin natin ha, basahin nyo rin para sigurado po tayo sa ating pahayag dito guys no. Kasi nagbibigay nga tayo ng update, di ba? Budget and expenses confidential or transparent to the public. Yan ayon po yan kay Sas Rogando Sasot, no? Sabi dito, among all the top 4 government officials, it is only the office of the Vice President that is fully transparent. O, tingnan nyo ha. Uulitin ko ha. Sinabi po dito guys, among all the top 4 government officials, it is only the office of the Vice President that is fully transparent. Bakit yung sa Vice President lang ang fully transparent? Anong nangyari? Meron ba kayong, may galit ba talaga kay OVP? May galit ba talaga kayo kay Vice President Sara Duterte? Bakit siya lang ang transparent? Ito, nabasa nyo naman guys, di ba? Nababasa nyo mga kaibigan? Kahit maliit lang yung letters, nababasa nyo? Lakihan natin yung konti. Sige ha. Wait lang guys. O, ayan o. Ang tanong dito, bakit sa Office of the Vice President lang ang may transparency regarding its budget and status of its expenses for the year, which you can access here. O, yung ibig sabihin na access here, yan, ito na yung website ng OVP. Yan, pwede nyo pindutin yan, pwede nyo bisitahin yan para makita nyo kung ano ba talang expenses ng OVP, kung saan niya ginamit yung pera niya. O, ayan o, nakalagay naman yan, no? Bahala na kayo guys ha, kopyahin nyo na lang kung gusto nyo ha, para mapuntahan nyo po yung page po ni OVP or page po ng ating mahal na Vice President. Alright, so tuloy natin pagbabasa natin. Next is the Office of the President Top Proper Government gov.ph. Meron din, no? This is semi-transparent, no? Or semi-transparent. Ibig sabihin, hindi po fully. Ang Office of the President po mga kaibigan, kulang. Semi lang ang kanilang transparency. Ibig sabihin, kulang. Office of the President yan na kulang. Pero bakit sa Vice President, full, buo. Buo kay OVP, pero pagdating sa OP, kulang-kulang. Bakit ganun? Di ba? Bakit sa OVP, kompleto. Pagdating sa OP, kulang-kulang. Wow, may kinikilingan na. Mukhang may tinatago talaga. Di ba? Makakapag-isip ka talaga mga kaibigan ng medyo masama Di ba? Alam mo naman ang mga Pilipino, di ba, yung imagination natin guys, pag may mga ganyan, naku, may corrupt dito Sino kayang corrupt dito? Di ba? Ano lang naman ito maganda po itong ginagawa po ni Sas, no, ni Miss Sas Rogando Sasot. Papasalamat po tayo sa kanya guys, no. At least, talagang pinanindigan niya yung kanyang pasabog, no, kanyang expose. Pero mga kaibigan, no, dahil po sa ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte, guys. 'Di ba? Dahil po sa confidential fund, nagkakabukingan na po lahat. Buti nga. Booking kayo ngayon. 'Di ba? While the budget of the Office of the President is publicly known and available online. The status of its expenses for the year isn't available. 'Yon ang problema ngayon ng President. Ito ang problema ngayon ng Office of the President. Bakit daw
ang status ng or expenses ng itong taon na to hindi daw available, hindi daw makita, guys. Ibig sabihin kulang ang accounting or kulang ang pag-audit ng Office of the President. Bakit ganon? Bakit kulang? Pero pagdating po sa Office of the Vice President, andun lahat ng expenses niya. Pero bakit pagdating sa President, kulang. Ayaw nilang ilagay? Oh, pwede mong i-request daw yan sa www.foi.gov.ph. Ito po yung tinatag po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan. So, na-gets nyo guys, bakit pagdating po sa Vice President, kumpleto po ang audit, ang auditing. Kumpleto, fully, nakalagay fully. Pero bakit pagdating sa President, kulang-kulang. Hindi nilagay ni Pangulo ang kanyang expenses itong taon na to. Dahil marami po siyang biyahe. baka andun yung F1 race. I mean, nakakapag-joke tayo pero seryoso po to, guys. Seryoso yan. Bakit kulang-kulang yung auditing ng Office of the President? Ibig sabihin, guys, talagang si VP Sara talaga ang tinatarget nila dito. Pati po sa pag-o-audit. Basahin natin ha. Ituloy lang natin guys ha. The exact budget and the status of the expenses of the Office of the Senate President, Senator Mig Zubiri, and the Office of the Speaker of the House, Martin Romualdez, are not publicly available online. Hindi daw available online. Itong kay Mig Zubiri, tsaka kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi available online? Anong nangyari? Anong tinatago nyo? Di ba? Anong tinatago nyo? Bakit si OVP kompleto naman sa kanya? Tapos kayong mayayabang kayong dalawa. Alam ko mayayabang tong dalawang to eh. Ngayon wala pala kayo sa online, no? Ayaw nyo palang ipakita eh. Ikaw, Mr. House Speaker, bakit po naglabas kayo ng statement at dininay nyo? Pero ayaw mo maglagay dito sa online. Ayaw mo ipakita. Pakita mo. Kung talagang may transparency kayo, ipakita nyo. Huwag nyo itago. Tinatago nyo eh. Ito, nakalagay hindi naman natin gawa-gawa lang to. Ito po'y galing po kay Sas Rogando Sasot. Therefore, sabi dito therefore, budget and expenses of the Office of the Senate President and the House Speaker are confidential to the public. They are the least transparent to the public among the four highest officials of the Republic of the Philippines. Transparency in government leads to reduced corruption. Grabe, no? Ibang klase, guys, no? Ibang klase sila. Malala na, mga kaibigan. Kaya tama po si Pangulong Duterte, guys. Kailangan po sundin natin si Pangulong Duterte. Pag sinabi niyang lumabas tayo, guys, lumabas tayo. Kasi ito na, grabe na eh. Sobra na to. Talagang ang target lang talaga nila dito, guys, si VP Inday Sara. Parang pinagkakaisahan po siya, mga kaibigan. Para po siyang na-frank, no? Parang ganon. Ibang klase. Kung talagang totoo kayong wala kayong tinatago dahil sa statement po ni Tambaloslos. Ano ba yung statement niya? Wala kaming confidential funds. Yabang ha. Wala daw silang confidential funds. Pero bakit tinatago nyo yung expenses nyo kung wala kayong confidential funds? Paano natin ma-reconcile ang sinabi niya sa kanyang statement at dito sa website na pinakita po ni Miss Sas na sinasabi niya na wala silang confidential funds? Kumbaga meron daw lahat naman daw ng mga expenses nila kasama daw sa budget 'yan. Sige nga, kasama nga sa budget, pero bakit hindi nyo pinapakita sa website or sa online? Pati na yung Office of the President, bakit kulang din ang kanyang transparency? Anong ibig sabihin yan?
Ibig sabihin, talagang si VP Sara lang ang tinatarget nyo. Kasi, si VP Sara kompleto eh. Di ba? 100% may transparency. Pero kayo, half-half lang? Wow, galing naman. Pagdating sa president, half-half lang daw guys, half-half. Oh, di ba? Na-gets nyo guys? Ganun lang naman ang sa akin lang, no? Siyempre, opinion lang sa akin, no? Opinion plus, meron din tayong mga documents or meron din tayong mga source na galing po sa page po ni Mrs. Rogando Saso, na nagpapasalamat po tayo kay Sas, dahil sa kanya, ay talagang sumabog po, mga kaibigan. Sumabog po ang bulkan. Nung sumabog ang bulkan, mga kaibigan, hindi na po nila makontrol. Ayan na. All hell broke loose. Itong si Sas po, nag-open po siya ng Pandora's box, mga kaibigan. Ito na yung sinasabi natin, guys, na matagal na nating hinihintay. Na ito po yung makapag-triggered. No? Kumbaga, triggered na nga eh. Ito yung makapag-trigger sa mga tao, guys, na kailangan na talaga nating sundin po si Tatay Digong. Kasi pag hindi, guys, 6 years pa tayo mag-aantay. Diyos mio, Marimar. Ang tagal nun. Ano? Hindi nga sila nagpapakita ng kanilang mga expenses? Tapos sasabihin nila, malinis sila, wala silang tinatago. Grabe naman kayo. Masyado namang lokohan ito. Di ba? Sobra na eh. O, di ba? Kahit nga kayo eh. Sa palagay nyo, di ba? Sa palagay nyo lang, kayo, kung kayo tatanungin ko, bakit hindi nila nilalabas ang kanilang mga expenses? O, kung talagang sabi nila na wala silang confidential funds, sige. Kasi nga ayaw nilang tawagin ng confidential funds eh. Gusto nila extraordinary expenses. O, pati yung mga ano na yan, pati yung makabayan na yan. Panawagan din natin dyan, di ba? May panawagan din natin. Kumbaga, kasama din sila sa hamon eh. Oh, kaya ang yayabang nyo eh. Pero bakit hindi nyo maipakita ang mga expenses nyo? Di ba? Ito po mga kaibigan, papakita ko lang sa inyo guys ha. Ito po yung next topic natin mga kaibigan, no? Para lang po malaman din natin guys kung ano ba talagang nangyari. Saan ba talaga dapat gagamitin ang confidential funds ng OVP tsaka ng DepEd, no? Ito ipapakita ko. Wait lang mga kaibigan ha. Ipi-play lang natin guys para ano. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang dumepensa sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kaugnay sa issue ng confidential funds. Sa panayam ng SMNI News sa dating Pangulo, kinausap daw niya si Inday Sara kung saan niya gagamitin ang kontrobersyal na pondo. Binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divorce this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Yes. Gagamitin daw ang Confi funds ni VP Sara para sa PMT o Preparatory Military Training at pagbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps. Pwede raw mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahawakin sila ng tangking panggera. Pinayuhan din ng dating Pangulong kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontrang mambabata sa Kongreso, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito,
gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Kongres. Wala pang bagong tugon dyan si Castro, pero ang kaalyado niyang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel pumuelta. Ang killer mindset na Ayan na, si Manuel, bumuelta mga kaibigan. Anong sinabi niya, Ibang klase ka talaga, Manuel. Ayaw mo lang sa ROTC kasi gusto mo TikTok. Gusto mo mag-TikTok. Ayan basahin yung sinabi niya mga kaibigan, itong si Manuel. Ayan talagang pinaratangan pa niya ng killer mindset daw mga kaibigan itong dating Pangulo natin. Kahit hanggang ngayon, mga incumbent na members ng Kongreso na ginawa lamang ng aming trabaho, pagbabanatan pa ng aming buhay, pagbabantaan pa daw ang kanilang buhay. Ginagawa lang daw nila guys ang kanilang trabaho. Hoy Manuel, hindi mo trabaho yan. For your information, hindi mo trabaho yan. Sinabi na ni Attorney Harry Roque yan, tsaka ni Attorney Panelo, hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo, dahil nasa minority ka, di ba? Ang trabaho nyo, gumawa lang ng batas. Wala kayong, hindi nyo dapat pinapakialaman ang budget. Pero pinapakialaman mo. Tapos sasabihin mo, trabaho lang? ng dating Pangulo na hanggang ngayon kahit ang mga incumbent na members ng Kongreso na ginagawa lamang namin ang aming trabaho, pagbabantaan pang aming buhay. Hindi rin sang-ayon si Manuel sa paggamit ng pondo para buhayin ng mandatory ROTC. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds kasi hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential funds. Hindi daw para ganun ka. Saan mo gagamitin ang confidential fund? Matalino ba talaga to? Ha? Summa cum laude na to mga kaibigan eh. Saan mo gagamitin ang confidential fund? Ha? Hindi daw doon gagamitin eh. Saan niya gagamitin? Ha? Isaksak sa bunganga ni Franz. Sausawero. O ang trabaho niya sausawero, no? Yan ang trabaho nila, mga inggitero, mga inggitera. Maging si House Speaker Martin Romualdez, binira ni dating Pangulong Duterte. Dapat din daw i-audit ang Kamara lalo't bumabuelo raw si Romualdez para tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Sagot naman ng House Secretary General, pasado sa Commission on Audit ang Kamara. Lagi raw silang bukas sa audit dahil walang confidential at intelligence funds ang House of Representatives. Git pa ng Kamara, kaisa ni dating Pangulong Duterte ang liderato ni Speaker Romualdez kaugnay sa pagiging transparent at auditable ng mga ginagastos ng gobyerno. Wala pang bagong tugon ang kampo ni VP Sara. Pasado daw sila sa audit ang COA. Pasado daw sila sa audit ng COA itong si House Speaker. Paano kayo nagiging pasado? Ayaw nyo nga ipakita. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Paano kayo naging pasado? Ayaw nyo nga ipakita. Ayan o. Confidential, nakalagay. Ibig sabihin, ayaw nyo ipakita, ayaw nyo ipasilip kung magkano nang nagastos nyo. Ito namang si Mr. President, ayaw naman niya ipakita ang kanyang nagastos itong taon na to. Bakit kaya? Dahil andun yung F1? Nahihiya ba kayo sa mga expenses nyo? Kala ko ba budget yan? O, bakit kayo nahihiya? Andyan yung COA. O, kayo na mismo nagsabi. Transparency. Neck nyo, transparency. Utot nyo. Kukunwari lang kayo eh. Eto mga kaibigan, ito na po yung sinasabi ko sa inyo guys. Natakot po sila. No? Natakot po si Tambaloslos mga kaibigan. Ito po ang balita mga kaibigan. Panoorin po natin guys. Kung bakit sinasabi kong natakot na po sila. Pasok! Hindi kontento ang ilang senador sa ginawang paglilipat ng Kamara ng confidential funds. May tinanggal na confi funds na gusto raw nilang ibalik. Nagbabalik si Mayan Los Baños.
Taliwa sa sinabi ng komite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at Department of Information and Communications Technology. Yun, palakpakan naman mga kaibigan. Department of Education, Office of the Vice President. Oh, balik po, balik. Balik po. Ayan, sabi ko sa inyo guys the last time po na nagkakwentuhan tayo dito, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Meron pa namang BICAM 'yan. Oh, ngayon guys, magkakaroon po ng BICAM, no? Ibig sabihin ng BICAM guys, bicameral, both bodies, no? Itong House saka itong Senate, magko-convene po sila guys. Ibig sabihin magko-convene, magbi-meeting po silang dalawa. Para pag-usapan po mga kaibigan, kung ano ba talagang nangyari diyan. Ibig sabihin, yung decision po ni Kimbo, Madam Kimbo. Akala mo nakalasot na kayo hindi pa. Yung decision po ng Congress guys, wala yun. Wala pa yun. Meron pa tayong BICAM. Ibig sabihin, dahil po nagkaroon ng BICAM, bakit biglang nagkaroon ng BICAM? So, ang sa akin lang guys, no, talagang meron naman talagang BICAM. Pero sa tingin ko guys, na-triggered po sila dahil po sa pasabog ng ating mahal na dating Pangulong Digong. Nabulabog po sila mga kaibigan. Kaya bigla silang magkakaroon ng meeting. Ang House of Reps saka Senate magbi-meeting sila. Joint. So magdidebate sila diyan. Ikaw kasi Kimbo masyado ka kasing paepal Malamang magsisihan yung mga yan. Kayo kasi nag-umpisa Ito kasi si Tambaluslos Masyadong mataas ang ambisyon Ay, nako. The Senate Majority Leader Joel Villanueva, ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Importante raw kasing mapalakas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cybercrimes. Bagamat tinanggalan ng confi funds ng small committee ng Kamara ang DICT, binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator G.V. Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Sa gitna ng usapin sa confi funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa Kamara at 2.25 billion pesos ang Office of the President. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Git naman ni Senator Angara, hindi totoong may confi funds ang Senado sa taong ito. Just to clarify, there's no confidential fund for 2023 and I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024. Hindi raw confidential funds ang tinutukoy na 331.9 million pesos kundi extraordinary and miscellaneous expenses. Ito ay pondo para sa pagkain, transportasyon at official travels ng mga senador. At lahat ng yan, pwede raw i-audit. May peculiar forms of audit like yung audit ng confidential intelligence is only given, the reports are only given to certain people. Senate President, the President, kasi nga sila yung kumbaga sila yung may clearance to see saan ginastos kasi nga may security implications yun, di ba? Tinawag din ng Kamara na fake news ang kumakalat na impormasyon online. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Boo! Boo! Si Kimbo mga kaibigan nagsalita. Boo! Akala mo maloloko yung mga tao, no? Akala mo naloloko nila, no? Akala talaga nila, guys, no, kayang-kaya nilang lokohin ng mga tao ngayon. Alam mo, ang nakakaasar mga kaibigan, sinasabi nila, wala daw silang confidential funds, pero meron silang 1.6 billion na extraordinary expenses at meron pa silang 2.2 billion na extraordinary expenses
At ang masasabi po natin guys na mahigit 5 billion po ang pera nila. Kasama na po ang Office of the President. Sinong niloloko nyo? Nakakahiya kayo, grabe. Tapos talagang ipinagpipilitan pa nila na extraordinary lang daw. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino nga ba talaga ang gumagawa ng mga krimen sa bansang Pilipinas. Labasan ng mga baho at labasan ng mga alas. Ito ang labanan ngayon.